Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hanggo sa mga alamat, kwentong bayan, at paniniwala tungkol sa mga aswang sa Pilipinas. Anumang pagkakapareho sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na magbigay aliw at magmulat sa kultura at tradisyon ng mga kwento ng kababalaghan sa ating bansa. Pinapayuhan ang mga mambabasa na huwag hayaang makaapekto ito sa kanilang pananampalataya o paniniwala sa agham at katotohanan. Sa isang liblib na bahagi ng Pilipinas, kung saan halos hindi na naaabot ng modernong teknolohiya ang mga kalsada at ang bawat tahanan ay parang naiiwan sa panahon, ay naroroon ang isang baryo na puno ng mga kwento at misteryo. Kilala ito sa tawag ng mga nakatira roon bilang baryo ng mga aswang. Sa kabila ng mga pangamba at babala mula sa mga nakakarating na kwento tungkol sa lugar, isang bagong pamilya ang nagpasya na doon na sila manirahan. Ang pamilya Rivera, sina Mang Jose, Aling Marisa, at ang kanilang dalawang anak na sina Carlo at Liza, ay bagong lipat mula sa lungsod. Sa kanilang isipan, ang buhay sa probinsya ay magiging mas payapa at ligtas para sa kanilang mga anak. Gusto nilang tumakas sa ingay, polusyon, at delikadong buhay sa syudad. Hindi nila alam na ang kanilang bagong tahanan ay puno ng mas matitinding panganib. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng malamig na hangin na may kasamang mga aninong lumilipad mula sa mga punong kahoy. Ang mga tao sa baryo ay tila kakaiba, tahimik, matitimpi, at tila may itinatagong lihim ang bawat isa. Nang magtanong si Mang Jose sa ilang mga residente tungkol sa kalapit na paaralan at tindahan, napansin niyang ilan lamang ang nagsalita sa kanya, at ang iba ay palihim na tumitingin sa kanila. Sa unang gabi sa kanilang bagong bahay, naramdaman ni Aling Marisa ang kakaibang presensya. May mga tunog na parang mga yabag at bulong mula sa labas ng bahay na walang maipaliwanag na pinanggagalingan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, at inisip na siguro ay bunga lang ito ng kanilang bagong kapaligiran. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakasanayan ng pamilya Rivera ang simpleng pamumuhay sa baryo. Pero hindi pa rin mawawala ang pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa kanila sa gabi, at mga anino na kumikilos ng maliksi sa mga likuran ng mga puno. Si Carlo at Liza ay madalas na nagrereklamo ng mga kakaibang panaginip, kung saan sila ay nilalakad ng mga nilalang na may mapulang mga mata at matatalas na mga kuko. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang marinig ang mga kwento ng mga kapitbahay tungkol sa mga aswang, mga nilalang na may kakayahang mag-anyong tao sa araw at magbago ng anyo sa gabi upang manghuli ng tao. Hindi nila ito seryosohin noong una, iniisip nila na ito ay mga alamat lamang upang takutin ang mga bata at mga bagong dating. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ng pamilya na unti-unting nalalapit ang panganib. Ang mga matatanda sa baryo ay tila may mga lihim na hindi nila nais ibahagi, at ang mga kabataan ay nagkikislot na parang takot sa mga mata ng mga bagong salta. Ang mga kakaibang tunog at galaw sa paligid ay nagiging mas madalas, at tila may mga anino na naglalakbay kasama nila saan man sila magpunta. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit nilang ipinipilit na manatiling matatag. Pinangako ni Mang Jose sa kanyang pamilya na protektahan sila anuman ang mangyari. Hindi nila alam na ang paglipat nila sa baryo ay simula lamang ng isang malalim na kwento ng lagim, pagtataksil, at pakikipaglaban para sa kanilang buhay. Hindi nagtagal ay unti-unting lumitaw ang mga kakaibang pangyayari sa bagong tahanan ng pamilya Rivera. Sa simula, mga simpleng bagay lamang ang kanilang napapansin, mga kalat na tila inilipat ng walang tao, mga tunog na parang mga yabag sa labas sa kalagitnaan ng gabi, at mga anino sa mga sulok ng bahay na hindi maipaliwanag. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalala at naging isang bagay na hindi na nila maaaring ipaliwanag o baliwalain. Isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, nagising si Liza dahil sa kakaibang pakiramdam. May narinig siyang mahihinang yabag sa labas ng kanilang kwarto, at isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang balat. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ngunit bago pa siya makagalaw o makapagsalita, ang anino ay biglang nawala, tila tinangay ng hangin. Sa umaga, ikinuwento ni Liza ang nangyari sa kanyang mga magulang, ngunit pinayuhan siya ni Aling Marisa na huwag na lang pansinin ito, baka panaginip lamang. Ngunit hindi ganoon kadali para kay Liza, lalo na't paulit-ulit ang mga ganitong karanasan. Siya ay nagsimulang maging takot na umalis ng kwarto kapag gabi, at madalas ay nananatili na lamang sa tabi ng kanyang mga magulang.
Si Mang Jose naman ay nakarinig ng kakaibang mga tunog sa labas ng kanilang bahay tuwing hating gabi, mga malalakas na kaluskos mula sa mga punong kahoy, at mga sigaw na parang may nagdurusa. Isang gabi, naglakad siya palabas upang tingnan kung ano ang pinanggagalingan ng mga tunog, ngunit walang makita. Tanging ang malamig na hangin at ang katahimikan lamang ang kanyang naramdaman. Napansin niya rin na tila may mga matang sumusulyap sa kanya mula sa madilim na kabubatan sa gilid ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, nakaranas din si Carlo ng mga kakaibang pangyayari. Sa isang gabi, habang nag-aaral siya sa sala, bigla na lamang bumagal ang hangin sa paligid niya. Nakaramdam siya ng mabigat na presensya sa kanyang likuran, at nang lumingon siya, may nakita siyang isang anino na mabilis na dumaan sa pinto. Nagmadali siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at doon nagkulong hanggang umaga. Bukod sa mga pangyayari sa loob ng bahay, napansin din ng pamilya Rivera ang kakaibang kapaligiran sa baryo. Halos walang mga bata sa kalye kapag gabi, at ang mga matatanda ay tahimik na naglalakad ng walang makausap o nakikitungo. Ang mga aso sa baryo ay tila takot sa isang bagay, madalas nilang tahulan ang walang katawang anino sa malalayong bahagi ng baryo. Isa pang kakaibang bagay na napansin nila ay ang biglaang pagkawala ng kuryente tuwing gabi sa buong baryo. Hindi ito pangkaraniwan sa mga karatig lugar, kaya naman nakapagtataka. Sa tuwing mawawala ang ilaw, nagkakaroon ng katahimikan na parabang tinatago ng gabi ang isang lihim. Hindi rin mapaliwanag ang mga kakaibang amoy na sumisingaw minsan sa paligid ng kanilang bahay, amoy ng bulok na laman at usok na parang sinusunog ang isang bagay na hindi dapat sinusunog. Ang amoy na ito ay palaging sinusundan ng mga nagtatagong anino sa mga puno, na tila sinusubaybayan ang bawat kilos ng pamilya Rivera. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit pa rin nilang nilalabanan ang takot. Nagdesisyon si Mang Jose na magsagawa ng mga simpleng hakbang upang protektahan ang kanyang pamilya. Naglagay siya ng mga bawang at asin sa mga bintana at pintuan bilang panlaban, na isang tradisyonal na paniniwala laban sa mga masamang espiritu. Tinuruan din niya ang kanyang mga anak na maging mapagmatsyag at huwag basta-basta magpapadala sa takot. Gayunpaman, habang patuloy ang mga kakaibang pangyayari, naramdaman ng pamilya na may mas malalim na panganib na papalapit. Hindi na ito basta-basta lang mga tunog o anino. Para bang may mga nilalang na hindi nakikita ngunit nararamdaman ang kanilang presensya, unti-unting nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang tensyon sa pagitan ng pamilya Rivera at ng misteryosong baryo. Nagkakaroon sila ng mga tanong na walang kasagutan, bakit sila pinili ng baryo? Ano ang tunay na lihim ng lugar na ito? At higit sa lahat, paano sila makakataka sa isang mundong puno ng mga nilalang na hindi nila kailanman inakala? Sa kabanatang ito, nagsisimula ng maramdaman ng mga mambabasa ang unti-unting pagbukas ng pinto sa madilim at nakakatakot na mundo ng baryo ng mga aswang. Ang bawat kakaibang pangyayari ay nagsisilbing paalala na ang pamilya Rivera ay hindi basta-basta lang mga bisita rito. Sila ay mga manlalakbay sa isang lihim na kailangang alamin at isang panganib na kailangang labanan. Sa mga sumunod na araw matapos maranasan ng pamilya Rivera ang mga kakaibang pangyayari, napansin ni Mang Jose na unti-unting nagiging malamig ang pagtanggap ng ibang mga residente ng baryo. Hindi na sila tinatanggap ng mainit tulad noong una. Sa tuwing nakikita siya at ang kanyang pamilya, tila may mga matang nagmamasid na may pagdududa at takot. Parang may mga lihim na ayaw nilang ibunyag. Isang hapon, habang nagkakape si Mang Jose sa maliit na tindahan ng baryo, nilapitan siya ng isang matandang lalaki na kilala bilang Mang Tomas, isang matandang tagapayo ng baryo. Tahimik ngunit seryoso ang kanyang mga mata nang sinabi niya, "Alam namin na bago kayo rito, Rivera. Ngunit ang baryong ito ay may mga patakaran. May mga bagay na hindi dapat gawing biro. May mga nilalang na bantay sa paligid na hindi kailanman nagpapatawad." Hindi na itinago ni Mang Tomas ang kanyang pag-aalala. Ikinuwento niya ang mga sinaunang paniniwala ng mga taga-baryo na ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga aswang, mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao sa araw, ngunit sa gabi ay nagiging halimaw na kumakain ng laman ng tao. Sabi niya, hindi ito kwento para sa mga bagong salta. Ito ay babala para sa mga taong nais manatiling buhay. Hindi agad naniwala si Mang Jose. Para sa kanya, mga kwentong pananakot lang iyon na lumalaganap sa mga liblib na lugar. Ngunit hindi maikakaila ang pag-aalala na naramdaman niya habang kausap si Mang Tomas. Tila may bigat sa bawat salita na binitiwan ng matanda. Pag-uwi sa bahay, ibinahagi ni Mang Jose ang kanyang napakinggan kay Aling Marisa.
Nangako silang maging maingat at bantayan ang kanilang mga anak, lalo na si Liza at Carlo na tila madalas magdala ng takot sa gabi dahil sa kanilang mga panaginip at mga nakikita. Isang gabi, nagkaroon ng kakaibang insidente. Habang nagluluto si Aling Marisa sa labas, biglang nagdilim ang paligid at ang hangin ay napakalamig. Nang lingunin niya ang likuran, nakita niyang may isang anino na dahan-dahang lumalapit sa kanya, may mapulang mga mata na kumikislap sa dilim. Nagulat siya at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Hindi na lumipas ang gabing iyon ng tahimik. Naramdaman nila ang mga matang nagmamasid mula sa labas ng kanilang bahay. Hindi rin nakaligtas ang mga kapitbahay sa kakaibang pangyayari. May mga nawawalang hayop at ilang tao na bigla na lamang naglaho ng walang bakas. Sa sumunod na mga araw, unti-unti nang nagkalat sa baryo ang mga balita tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Ngunit tila ang mga matatanda na lamang ang may lakas ng loob na magsalita tungkol dito. Hindi sila naliligaw sa mga kwento ng aswang dahil ito ay bahagi ng kanilang kultura at paniniwala. Para sa kanila, ito ay isang realidad na dapat pag-ingatan. Nagdesisyon si Mang Jose na makipag-usap kay Mang Tomas upang malaman kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang pamilya. Ipinabatid sa kanya ng matanda na may mga ritual at tradisyon na matagal nang ginagawa upang mapanatili ang kapayapaan sa baryo at maprotektahan ang mga tao laban sa mga aswang. Ngunit may kondisyon ito, kailangang igalang at sundin ang mga panuntunan ng baryo. Sa kabila ng babala, may mga residente rin na nagtatangkang itanggi ang mga kwentong ito. Sinabi nilang ito ay mga alamat lamang upang takutin ang mga bagong dating o ang mga taong may masamang intensyon. Ngunit walang makakapagpaliwanag kung bakit may mga kakaibang bagay pa ring nangyayari, tulad ng mga nawawalang tao at mga hayop, pati na rin ang mga kaluskos sa gabi. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lalo pang naging mapanganib ang buhay ng pamilya Rivera. Hindi na sila nag-iisa sa pagdanas ng takot. Maging ang mga kapitbahay ay nag-aalala na rin, ngunit may pangamba silang magsalita ng malakas dahil sa mga posibleng kaparusahan ng mga nilalang na nagbabantay sa baryo. Ang mga babala ng mga matatanda at ang mga pangyayaring unti-unting lumalabas ay nagiging pundasyon ng takot na bumabalot sa pamilya Rivera. Ang kanilang pagdating ay tila nagising sa mga nilalang na matagal nang nakatago sa dilim ng baryo. Sa mga sumunod na araw matapos marinig ang mga babala ni Mang Tomas, unti-unting naging mas sensitibo ang pamilya Rivera sa mga nangyayari sa paligid nila. Hindi na sila makatulog ng mahimbing dahil sa mga ingay na patuloy na pumapaligid sa kanilang bahay tuwing gabi. Ang mga anino sa kanilang mga bintana ay tila hindi na basta anino kundi nagiging mas malinaw at nakakatakot. Isang gabi, habang nakatulog na ang buong pamilya, biglang nagising si Carlo sa isang malakas na kaluskos sa labas ng bahay. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang mga yapak na parang hinihila mula sa dulo ng bakuran hanggang sa gilid ng kagubatan. Naramdaman niya na may mga matang nakamasid sa kanya, ngunit sa dilim ay hindi niya makita kung ano ang mga ito. Nagsimula siyang magdasal at tumakbo pabalik sa loob. Kinabukasan, ipinaalam niya ito sa kanyang mga magulang. Sa panahong iyon, napagtanto ni Mang Jose na hindi na maaaring baliwalain ang mga babala. Tinawagan niya si Mang Tomas upang humingi ng payo kung paano mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ng matanda na may isang ritual na maaari nilang gawin upang maitaboy ang mga masasamang nilalang, ang pagsindi ng apoy sa paligid ng bahay habang kinakanta ang mga panalangin ng mga ninuno. Sa gabing iyon, nagtipon ang pamilya Rivera upang gawin ang ritual. Sa kabila ng takot, pinilit nilang maging matapang. Nagsindi sila ng mga apoy sa paligid ng bahay at sabay-sabay na kumanta ng mga panalangin. Sa simula, tila walang nangyari, ngunit sa paglipas ng oras, naramdaman nilang unti-unting humupa ang kakaibang presensya. Ang mga anino sa paligid ay parang naitaboy at ang malamig na hangin ay humupa rin. Ngunit ang kanilang tagumpay ay panandalian lamang. Sa ikalawang gabi pagkatapos ng ritual, muling bumalik ang mga kakaibang tunog at galaw. Hindi na ito mga simpleng anino o kaluskos, may mga malalakas na sigaw at malagim na ingay na pumapalibot sa bahay nila. Si Liza ay muling nakakita ng mga halimaw sa kanyang mga panaginip at may mga sugat na lumitaw sa kanyang balat na hindi maipaliwanag. Nagsimula na ring magkulang ang mga pagkain sa kanilang bahay, mga prutas at gulay ay nawawala, pati na ang mga ibon sa kanilang kulungan ay patay ng matagpuan. Ang mga aso nila ay naglalaway at tumatahol ng walang tigil sa mga anino sa paligid. Ang mga kapitbahay ay unti-unting nagkukubli rin. Hindi sila nakikipag-usap ng lantaran sa pamilya Rivera,
at ang mga tawat usapan sa kanto ay napalitan ng mga bulong at pagtatanong kung paano nila haharapin ang lumalalang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ng pag-asa si Mang Jose. Pinilit niyang palakasin ang loob ng pamilya at ipinangako na gagawin niya ang lahat upang mapanatili silang ligtas. Pinag-aralan niya ang mga sinaunang kasulatan at pinuntahan ang mga matatalinong tao sa kalapit na lugar upang humingi ng tulong. Ngunit habang lumalala ang gabi, lalong lumalalim ang misteryo ng baryo ng mga aswang. Ang kanilang bagong tahanan ay unti-unting nagiging isang lugar ng takot, at ang bawat galaw ay maaaring magdala ng panganib sa kanilang buhay. Habang lumalala ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, lalo ring dumilim ang gabi para sa pamilya Rivera. Hindi na sapat ang mga simpleng ritual upang itaboy ang mga nilalang na nagpapahirap sa kanila. Isang gabi, isang malakas na sigaw ang pumukaw sa buong barangay, isang sigaw na puno ng takot at pangamba. Si Liza, na palaging takot sa dilim, ay muling nakaramdam ng kakaibang lamig na parang sumisingit sa kanyang balat. Ngunit sa gabing ito, iba ang kanyang nakita. Sa tabi ng ilog, may nakita siyang isang nilalang na hindi na niya maipaliwanag. Ang anyo nito ay parang tao sa unang tingin, ngunit sa mga sandaling lumapit ito, lumilitaw ang mga matatalim na kuko, ang mapulang mga mata na tila naglalagablab, at ang balat nitong tila may mga kaliskis. Ang nilalang ay tumingin kay Liza at sa kanilang mga mata ay nagkaroon ng isang kakaibang koneksyon na nagpaparamdam ng takot, ngunit at the same time, may tinatagong kwento sa likod nito. Kinabukasan, hindi maitago ni Liza ang kanyang takot at sinabi niya sa kanyang mga magulang ang kanyang nakita. Hindi siya agad naniwala, ngunit nang pakinggan ang iba pang mga kwento mula sa mga kapitbahay na biglang nawawala, unti-unti nilang naisip na totoo nga ang sinasabi ng mga matatanda. Nagdesisyon si Mang Jose na magsiyasat pa ng mas malalim. Nakipag-ugnayan siya kay Aling Rosa, isang matandang babae sa baryo na kilala bilang albularyo at may malawak na kaalaman sa mga espiritu at nilalang na nakatira sa kabubatan. Ipinaliwanag ni Aling Rosa na ang mga aswang ay mga nilalang na matagal nang naninirahan sa baryo, nakikipagsabuatan sa dilim upang protektahan ang kanilang teritoryo. May mga aswang na nagiging tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi upang manghuli at kumain ng laman ng tao. Ipinakita ni Aling Rosa kay Mang Jose ang mga tanda kung paano makikilala ang tunay na aswang. Sila ay may kakayahang magbago ng anyo, may matatalim na kuko, at may mga mata na naglalagablab kapag gabi. Isa sa mga pinakamahalagang palatandaan ay ang kanilang kakayahang maglakad ng walang tunog at ang kakaibang amoy na bumabalot sa kanilang paligid, isang amoy na malabulok na lamang ngunit nakakabighani sa mga hayop at tao na nilalapitan nila. Isang gabi, sinundan ni Mang Jose ang isa sa mga nakikita nilang anino. Nilakad niya ang madilim na daan papunta sa gitna ng kabubatan, dala ang isang ilawan at isang kutsilyo na may anting-anting. Sa pagdating niya sa isang maliit na payag, nakita niya ang isang grupo ng mga nilalang na nagsasagawa ng isang ritual. Ang mga nilalang na ito ay may mga anyo na tila tao, ngunit kapag tinignan niya ng mabuti, lumalabas ang mga aswang na matagal nang binabaliwala ng iba. Hindi nagtagal, nadiskubre ni Mang Jose ang totoong dahilan kung bakit sila nilalapitan ng mga aswang, dahil sa mga bagong salta na dumating sa baryo, tila nagambala ang kapayapaan na matagal nang pinananatili ng mga nilalang. Ang mga aswang ay hindi basta mga halimaw, mayroong sariling batas at sistema sa loob ng kanilang grupo. May mga aswang na nagtatanggol sa baryo laban sa mga mapanirang tao, ngunit may ilan ding masama ang intensyon at nais lamang makuha ang kanilang kalakhan ng kapangyarihan. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, ibinahagi ni Mang Jose ang kanyang mga natuklasan sa pamilya. Napagtanto nilang hindi madali ang laban na kanilang haharapin. Hindi lang ito tungkol sa pagtakas o pagtakot, kailangan nilang maunawaan ang mga nilalang upang makahanap ng paraan upang mamuhay ng payapa. Sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, nagsimula silang magplano kung paano haharapin ang mga aswang. Nag-usat sila kung paano gagamitin ang mga sinaunang panalangin, ritual, at anting-anting na ibinahagi ni Aling Rosa upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ngunit higit sa lahat, nais nilang maipakita sa baryo na kahit bagong lipat sila, hindi sila papayag na tuluyang matakot at mawalan ng buhay sa kanilang sariling tahanan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalakas ang tensyon sa baryo. Ang mga kakaibang pangyayari ay hindi na lamang mga kwento, kundi nagiging totoo at malapit na sa pamilya Rivera. Ang mga aswang, na dati mistulang mga alamat lang sa mga matatanda, ay unti-unting nagpakita sa kanilang tunay na anyo. At dumating ang gabing hindi nila malilimutan, ang unang pagsalakay.
Isang gabing madilim, walang buwan, nagising si Mang Jose sa tunog ng malalakas na kaluskos sa paligid ng kanilang bahay. Ramdam na ramdam niya ang malamig na hangin na tila sumisiksik sa kanyang katawan. Pinili niyang manahimik muna upang hindi magising ang kanyang pamilya at matanong kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman niyang may mga anino na gumagalaw sa kanilang bakuran, malalaking nilalang na may mga pakpak na tila nagkukubli sa dilim. Bigla na lamang sumigaw si Liza mula sa loob ng bahay, "Tay, tulungan niyo kami." Kinilabutan si Mang Jose at dali-dali siyang bumangon. Pumasok si Carlo sa silid at dalhin ang kutsilyo at anting-anting na palagi nilang inilalagay sa tabi ng kanilang higaan. Ngunit hindi ito sapat sa lumalapit na panganib. Nag-ayos si Mang Jose ng mga apoy sa labas ng bahay, pinainit ang mga ito at pinakilos ang buong pamilya na magsama-sama sa gitna ng kanilang sala upang magdasal. Dumating ang mga aswang, tahimik at mabilis, subalit may lakas na hindi masukat. Sa kabila ng kanilang mga ritual, tila ba may ibang kapangyarihan ang mga nilalang na ito na hindi nila kayang labanan ng basta-basta. May mga sigaw mula sa labas at mga tunog ng pagbagsak ng mga bagay na nagdulot ng takot sa buong pamilya. Nagkahiyaan silang magtanggol gamit ang mga kutsilyo, apoy, at mga anting-anting na kanilang hawak. Pinilit ni Mang Jose na alalayan si Aling Marisa at ang mga bata na huwag mawalan ng pag-asa. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, isang malaking aswang ang sumugod sa pintuan ng bahay. Tinamaan nito ang pinto ng kanilang bahay at nagdulot ng malakas na pagsabog ng mga alikabok. Nang bumukas ang pinto, nasilayan nila ang tunay na anyo ng mga aswang, mapuputi ang balat, matatalim na mga kuko, at mga mapulang mata na naglalagablab sa dilim. May ilan na may mga pakpak, habang ang iba naman ay parang mga halimaw na naglalakad sa dalawang paa. Hindi nagtagal, si Carlo ay napilitan ng tumakas palabas para hanapin si Mang Tomas, ang matanda na tumulong sa kanila. Ngunit habang siya ay naglalakad sa madilim na kagubatan, nakaramdam siya ng matinding takot nang may isang aswang ang sumunod sa kanya. Sa huling sandali bago siya tuluyang maagaw ng nilalang, may narinig siyang malakas na sigaw at naramdaman ang init ng apoy na nagpaalis sa aswang. Balik naman si Mang Jose sa loob ng bahay, dala ang isang kahon ng mga panalangin at mga anting-anting na ipinasa sa kanya ni Mang Tomas. Tinulungan niya ang pamilya na magpatuloy sa pagdarasal habang sinisikap nilang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Pagkatapos ng halos isang oras na laban, unti-unting naitaboy nila ang mga aswang gamit ang apoy, mga anting-anting at panalangin. Ngunit ang sugat na iniwan ng pagsalakay ay hindi nila madaling makalimutan. May mga sirang bintana, nasirang pinto, at mga tanim na nasunog. Ang pinakamalungkot, isa sa kanilang alagang aso ay namatay sa labanang iyon. Kinabukasan, habang sinusuri nila ang mga pinsala, dumating si Mang Tomas at dala ang ilang mga gamot at panalangin upang pagalingin ang mga sugatan. Ipinaliwanag niya na ang mga aswang ay hindi basta-basta tinataboy, kailangan nilang magkaroon ng matibay na pananalig at pagkakaisa upang maprotektahan ang kanilang sarili. Nagbigay siya ng babala na maaaring mas lalong maging mapanganib ang mga nilalang sa mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala siya na kung magtutulungan ang mga tao sa baryo, kaya nilang harapin ang madilim na puwersa na bumabalot dito. Hindi na muling naging tahimik ang gabi sa baryo. Ang pamilya Rivera ay naging simbolo ng paglaban laban sa mga aswang. Ang kanilang tapang at pananalig ang naging inspirasyon ng iba upang magkaisa at maghanda sa mga pagsubok na darating. Matapos ang malagim na pagsalakay ng mga aswang, unti-unting nagising ang buong baryo mula sa kanilang pagkakatulog sa delusyon at takot. Hindi na maaaring baliwalain ang nangyayari. Ang mga alamat na dati inisip na kathang-isip lamang ay naging matinding realidad na. Sa mga panahong ito, ang pagkakaisa ng mga tao ang tanging sandata nila laban sa madilim na puwersa. Si Mang Jose, bilang pinuno ng bagong pamilya sa baryo, ay nagpasya na kailangang pagkaisahin ang mga tao. Hindi lang para sa kanilang sariling kaligtasan, kundi para sa kinabukasan ng buong baryo. Pinatawag niya ang lahat ng mga pamilya sa isang pagtitipon sa plaza ng baryo, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa simula, maraming hindi naniniwala o nagduda. May ilan pa nga na pilit na tinanggi ang mga nangyari, at may ilan na natakot sa ideya na lumaban sa mga aswang. Ngunit hindi nagpatalo si Mang Jose. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga natuklasan mula kay Mang Tomas at Aling Rosa, pati na rin ang mga ebidensyang nakita ng pamilya Rivera. Ipinakita niya ang mga sugat at pinsalang natamo ng kanilang tahanan, pati na ang mga anting-anting at ritual na kanilang ginamit.
Pinayuhan niya ang bawat isa na maging handa at huwag matakot. Hindi tayo mag-isa, sabi niya sa mga nanood. Kung tayo'y magbubuklod, kahit anong puwersa ang sumalubong sa atin ay mapagtatagumpayan natin. Dumating din si Aling Rosa, dala ang mga sinaunang kaalaman sa mga ritual, panalangin, at mga gamit na maaaring gamitin laban sa aswang. Tinuruan niya ang mga tao kung paano gumawa ng mga anting-anting mula sa mga halamang gamot, at kung paano magsagawa ng mga pag-aalay upang mapalakas ang kanilang proteksyon. Nagsimula silang mag-organisa ng mga pangkat na magbabantay sa gabi. Ang bawat pamilya ay nagtakda ng mga oras kung kailan sila magbabantay sa kanilang paligid. Hindi na sila nag-iisa at ang bawat anino ay tinutugunan ng sama-samang pagkilos. Hindi nagtagal, nagsimula rin silang magtulungan sa pag-aalaga ng mga sugatang hayop at tao. Ang mga anak ay tinuruan na maging maingat sa gabi at hindi magpalapit sa madidilim na lugar. Ang mga matatanda naman ay nagkwento ng kanilang mga karanasan at kaalaman tungkol sa mga nilalang na kanilang kinatatakutan. Sa mga gabing tahimik, nagkakaroon ng mga pagdarasal at pag-awit upang palakasin ang loob ng bawat isa. Naging simbolo ng pag-asa ang pamilya Rivera na nagsilbing inspirasyon ng tapang at pagkakaisa. Sa gitna ng kanilang pagbubuklod, may mga naganap ding hindi inaasahang pangyayari. May mga bagong nilalang na lumitaw, mga aswang na mas matapang at mas tuso. Ngunit dahil sa pagkakaisa, naipagtanggol nila ang kanilang baryo ng higit pa sa inaasahan. Sa pagtatapos ng buwan, ang baryo ng mga aswang ay unti-unting nagkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga tao ay nagising mula sa takot at simula noon ay hindi na muling naging biktima ng mga nilalang na iyon ng walang laban. Ang kwento ng pamilya Rivera at ng buong baryo ay nagsilbing babala at aral sa mga susunod na henerasyon na sa kabila ng dilim, ang pagkakaisa at tapang ay ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan. Matapos ang mga mabagsik na laban at mga pagsubok na pinagdaanan ng pamilya Rivera at ng buong baryo, unti-unti nang sumikat ang liwanag ng pag-asa. Ang madilim na kabanata ng kanilang buhay ay hindi na lamang isang bangungot kundi isang aral na nagpatibay sa kanila bilang isang komunidad. Sa paglipas ng mga buwan, mas naging masigasig ang mga tao sa pag-aaral ng mga sinaunang kaalaman mula kay Aling Rosa at Mang Tomas. Ang mga ritual ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay upang mapanatili ang kanilang proteksyon laban sa mga aswang. Hindi na sila basta-basta natatakot dahil alam nilang may kakayahan silang harapin ang kahit anong panganib. Nagkaroon ng mga pagbabago sa baryo. Ang mga nasirang bahay ay muling inayos, ang mga nasunog na taniman ay muling itinanim, at ang mga sugatang hayop ay naghilom. Ang mga tao ay nagkaisa sa paggawa ng mga bagong patakaran upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mas naging maingat ang mga bata at ang mga kabataan. Tinuruan sila ng kanilang mga magulang kung paano magbantay sa gabi, paano mag-ingat sa mga kakaibang nilalang, at paano gumamit ng mga anting-anting. Ang takot ay napalitan ng tapang at pag-asa. Ang pamilya Rivera ay tinuring na bayani ng baryo. Hindi lamang dahil sa kanilang tapang, kundi dahil sa kanilang malasakit at dedikasyon sa kapwa. Ang kanilang kwento ay ikinuwento sa mga kapitbahay, sa mga pagdiriwang, at sa mga pagtitipon bilang paalala na kahit ang mga bagong salta ay maaaring maging bahagi ng pagbabago. Ngunit higit sa lahat, ang baryo ay naging mas malakas sa pagkakaisa. Ang mga tao ay natutong magtulungan, magbantay, at magmalasakit sa isa't isa. Ang mga anino ng takot ay napalitan ng liwanag ng pag-asa, at ang mga gabing madilim ay napuno ng mga awit ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga aswang, bagamat nananatiling isang bantang hindi nila makalimutan, ay natutunang maging bahagi ng kasaysayan lamang, isang paalaala ng kanilang pinagdaanan at ng kanilang tagumpay laban sa mga dilim na nais silang wasakin. Sa pagtatapos ng kwento, ang baryo ay muling nabuhay, mas matatag, mas maunawain, at higit sa lahat, puno ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Ang bagong bukang liwayway ay sumilay sa kanilang mga puso, isang simula ng isang mas magandang bukas. La 23